So, eto mga sangkay, si PBBM ay meron pong matinding pasabog tungkol daw po kay Vice President Sara Duterte. So, pag-usapan po natin ito, tingnan po natin. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At ito pag-usapan po natin mga sangkay kasi ang ating presidente ay nagsalita na nga po no, tungkol po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na ngayong araw po ito mga sangkay no, at magtutuloy-tuloy. At ang tanong dito, ano ba ang kanyang saloobin dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang dating kaibigan? Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so, eto nga po ang presidente natin, nagsalita na nga po tungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte. Magiging magiging matinding bakbakan ito mga sangkay ng mga abogado ni Sara laban po sa mga abogado ng mga nagrereklamo. Okay? Mula po sa House of Representatives. So, tingnan po natin mga sangkay, no? Kasi, wala pa pong kumpirmasyon di umano kung pupunta si Sara. At marami ang nagsasabi, di ba? Nung una hinamon ni Sara Duterte na makikipagbakbakan daw po talaga siya doon sa Senado kung matutuloy ang impeachment. Noong 2025, hindi natuloy mga sangkay. Tapos ngayon 2026, tuloy na. At ngayon, magkakaalaman na mga sangkay kung ano ba talaga ang totoo. Pero isa sa tanong, si Sara Duterte ba? Dadalo. Ngayon, pakinggan po natin si Pangulong Marcos. The only experience with an impeachment trial was with when I was senator with Corona, the Corona impeachment trial. And it's really up to the accused whether or not they feel the need to appear. O, ayan, mga sangkay. Depende daw po yan sa inaakusahan kung gusto nilang dumalo sa paglilitis na yun. Halimbawa, si VP Sara. Kung gusto niyang dumalo, mga sangkay, then go ahead. Pero kung hindi, wala rin problema, mga sangkay. Kasi hindi naman po talaga inuutos doon o hindi obligado yung mga inaakusahan na nasa impeachment trial na dumalo. Kadalasan ata mga sangkay legal team no yung nandun. I guess the lawyers from will give their advice. It's not for me to say one way or the other. But of course, it would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso. Mas madali ang proseso pagka ganun. Tama din naman si PBBM. Kasi direktang sasagot. Kaya nga lang, mga sangkay, ano yan? Strategy, mas okay lawyer. Mag-lawyer kasi, hindi ka magkakamali ng kahit mali yung isasagot mo, gagawing tama nila. Diba? Halimbawa, tanungin si Sara Duterte, ano tong confidential fund? Pag si Sara, alam nyo yun, mga sangkay, walang preno bibig nun. Diba? Pwede po talagang biglang may sabihin si Sara Duterte na hindi maganda na magdudulot po ng, ano tawag dito mga sangkay, magdudulot po ng pagbagsak ng kanyang political career. Agad-agad. No? Kasi kadalasan mga sangkay, si Sara Duterte nagkakamali every time na naglalabas po siya ng kanyang mga salita, mga sangkay mula sa kanyang bibig. Doon siya madalas. Kaya nga po na-impeach po siya. Isa po sa grounds ng impeachment ay yung threat laban po kay PBBM.
So yun, mga sangkay, nangyari nung galit po siya. No? Naka-live. So, kung doon po ito sa Senado, mga sangkay, kung a-attend po siya ng trial, di naman po natin alam kung a-attend po talaga. Pero kung a-attend po siya, malaki po ang chance na maligwak po siya. Kasi sigurado ako, gagalitin lang po siya ng mga yun eh. Pag nagalit siya, doon na bibigay mga sangkay, makakakuha po ng panibagong, kumbaga, dahilan para po ilaglag po siya ng mga senator judges. Alright? Pero si PBBM, mas okay daw, sabi niya, na dumalo itong si Sara Duterte para direktang masasagot yung mga tanong. But that's just my own opinion, and that's not a legal opinion because I'm not a lawyer. But if I'm just trying to put myself in that position, so I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Sige, sagutin natin. Oh, ganda ng sinabi niya doon, mga sangkay. So, kung siya daw po ang nasa sitwasyon na ganun, a-attend po si PBBM. Kahit pa sabihin daw po ng kanyang lawyers, ng kanyang legal team na, no, wag ka na umattend. I-insist daw po siya na attend siya. Bakit? Kasi kaya naman po niyang sumagot. Which is, I agree, mga sangkay. Pag si PBBM, kaya po talagang sagutin yun. Nang wala pong pag-aalinlangan. Lahat ng mga sagot, lahat ng mga tanong, kayang sagutin. Yung lawyer is mag-a-advise na lang. Pero si PBBM, kaya na po niyang sumagot ng siya lang mag-isa. Nang mahinahon, mga sangkay, nang hindi nagkakamali. Kasi si VP Sarang, kaibahan po nila ni PBBM. Si PBBM, kahit binabanatan, kalmado. Si Sara Duterte, kapag kabinatatan, pumapalag. Nagagalit, mga sangkay. Nagwawala. Si PBBM, kalmado eh. At saka marunong po talaga siya magsalita, itong si BBM. Nakita niyo naman, mga sangkay, kung sumagot siya. No? Kahit po sa international, magaling po talaga siya makihalubilo. Magaling po siya sumagot. Kaya malamang sa malamang, kaya niya pong sagutin lahat po ng mga katanungan na yan. Kung siya po ang ilalagay daw doon, mga sangkay, a-attend daw po siya. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol sa sinabi ng ating Pangulo, tungkol kay Sara? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, guys. Magaganda po yung topic natin dito. Related po sa mga nangyayari sa ating mundo sa Bible prophecy. Alright? Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.